Magandang araw po. Ako nga po pala si Pedro. Gusto ko lang sanang ikwento yung nangyari sa amin ng kaibigan ko. Isang araw ay napagkasunduan namin ng mga kaibigan ko na mag-overnight or mag-camping sa may kakahuyan dito sa amin. Sa bukid na kasi kami lumaki at madalas na namin ginagawa ito. Kinagabihan, nagluto kami ng mga kaibigan ko doon sa campsite. Habang nagluluto ay sinabi ng isang kaibigan ko na si Don, hindi raw namin nadala yung karne. Kaya't kailangang merong isa sa amin na nandito ang bumaba para kunin yung karne. Ako at ang aking kaibigan na si Mike ay nagrepresenta na kami na lang ang bababa dahil may kukunin din ako. Kukunin ko ang headphone ko at si Mike naman ay kukunin niya yung duyan niya. Habang pababa kami ni Mike ay nagkwentuhan kami tungkol kay Ann. Isa din naming kaibigan na crush daw ni Mike. Habang binabaybay namin ang daanan ay may nakita ako sa kakahuyan. Para siyang anyong tao pero sobrang tangkad niya. Nilihis ko ang aking mga mata at inisip ko na lang na kahoy lang talaga yon na parang nag-anyong tao. Ilang minuto ang nakalipas ay biglang may binulong si Mike sa akin. Patawa pa akong sumagot ng, "Bakit Mike? Nanliligaw ka ba kay Ann?" Pagtapos kong sabihin yon ay nakita ko si Mike na nakayuko at parang may tinuturo. Takot na takot akong lumingon sa mga oras na yon. Ayaw ko nga sanang lingunin pero kailangan dahil hindi na talaga tinataas ni Mike yung ulo niya. Paglingon ko direkta doon sa tinuturo ni Mike ay nakita ko yung nakita ko kanina. At ngayon sigurado na akong hindi lang kahoy yun dahil nakita ko ang laylay nitong balat at sobrang pulang mukha. Hindi ko na sinabi kay Mike kung ano yung nakita ko at tumakbo na lang ako sabay hila sa kamay ni Mike. At dahil na curious ako ay nilingon ko yung nakita namin. Ito ay hindi ko talaga malilimutan. Nakita ko na lumalaki ito at sumusunod na sobrang laki ng bunganga na kung siguro ay tumigil kami sa pagtakbo ni Mike ay pasok na pasok kaming dalawa sa bunganga nung nilalang na yun. Tumalon na ako diretso sa may sapa dahil pag sinabayan namin ang agos ng tubig doon ay diretso na malapit sa bahay namin. Sobrang takot ko sa gabing yun at si Mike naman ay hindi pa rin nagsasalita. Pinuntahan ng kapitbahay namin yung iba pa naming mga kaibigan. Ayos naman silang lahat at ligtas. Ngayon ay nandito na ako nakatira sa syudad. Pero di ko pa rin malilimutan yung nangyaring yun. Lalo na yung nilalang na nakita naming dalawa ni Mike. Mwahahahahaha.